Annyeong Yorobun! Hello everyone! So today, magbe-bake tayo ng cookies. So yes, actually, hindi ako marunong mag-bake. Pero may makakasama tayo. Shade Bugke. So, porte niya to. So magbe-bake kami. First time mo bang mag-bake ng cookies, no? Hindi, pero first time kong gagawin sa bahay. So yun, mas ginagawa nila sa school kasi pinag-aaralan nila to. Pero right now, tuturuan niya ako at tuturuan namin kayo. Feeling, akala mo may matututunan. Hindi kami expert. Yes, hindi kami expert guys. And yung mga gamit namin sa bahay-bahay lang kasi nag-aaral pa lang naman siya. That's why ito pa lang yung meron kami. Pero, ayan, super basic lang to, super bilis lang. For sure, magagawa nyo sa bahay. So, ayun. So, I hope masarap yung maging result nito. So, let's go! Butter, dark sugar, egg, vanilla extract, all-purpose flour, baking soda, salt, and lastly, choco chip. Okay, first, ano yung gagawin natin? Lalagyan natin yung butter and yung dalawang klaseng sugar, yung brown sugar and yung dark. So, dapat yung gagamitin namin is white kasi wala kaming white. So, Wash. wash na lang yung gagamitin namin sugar tsaka dark. Okay, go. So, first, ilalagay na namin yung butter. Butter. May Salted butter. Yes, dapat hindi siya ganun katigas and hindi rin siya ganun. Temperature lang, guys. Yan, room temperature lang. Hindi ganun katigas, hindi ganun kalambot. Dapat yung sakto lang, room temperature nga sabi, di ba? So, ayan. So, nalagay na namin yung butter. And next, Lalagyan natin ng sugar na 1/4 cup. So, guys, paano pareha? sasandukin. So, ayan yung 1/4 cup of sugar. Wash. Ipa yung dark, guys. Then, 1/2 cup na dark sugar. Okay. So, kailangan ba, magkaiba talaga yung sugar? Or pwedeng both isang Hindi ko kulay? rin alam. Okay. Pero, parang yung dark, pampakulay na din siguro sa ano. Siguro kung sobrang dark lahat ng ginamit, baka super dark nung kalalabasan nung cookies. Pero kaya siguro dalawang klaseng kulay para mag-balance yung color. So, hindi siya ganun ka-brown, hindi rin siya ganun ka-light brown. So, Nasa plastic, no? Nahihirapan po tayo. that's why. So, magkaibang color yung ginagamit. Yan. So, yan. Ipuput na namin yung 1/2 dark sugar. Then, after namin nalagay yon, i-hand mixer namin siya till mag-creamy. So, yan. Imimix niya yung butter at saka sugar. So, yan. So, na-mix na namin siya. Kung makikita nyo, ayan yung itsura niya. Paano mo masasabi na okay na yung pagkakamix niya doon? Yung sugar at saka yung butter? So, parang na siya, creamy. So, pwede na siguro to. Not Ay. sure, pero Tansya-tansya lang namin siya. So, ayan. Next na ang ipuput. is lalagyan namin ng vanilla extract and 1 egg. Isang egg lang, guys. Kasi konti lang yung gagawin namin. So, babasagin na natin. So, yan. Yung egg, isang itlog lang. Ayan. Then, 2 teaspoon ng vanilla extract. So, yan. 2 spoon of vanilla. Ano kasi express? Vanilla extract. It's vanilla extract. Express. Ano yan? Shopee. JNT. So, ayan. Dati nakikita ko lang yan sa mga nagbe-bake. Then, ko-combine natin siya ulit, guys. So, Mixture ulit? yes. So, ayan. I-mixture na natin siya ulit. So, ayun, na-mix na namin siya.
By the way, ano palang silbi nito, shade? The vanilla. Pampabango, guys. So, pampabango siya. Para naman hindi amoy iba yung niluluto natin. So, lagi itong ginagamit. Actually, pag nagbe-bake. Parang napaka-importante nito pag nagbe-bake. So, ayan. Minimix pa niya. Diba? Taray, naka-uniform pa kami. So, nag-jacket ako kasi pangit yung damit ko. Pero hindi po malamig dito. Then, mag-add tayo ng flour na, guys. Hindi. Yung flour natin, yung mga dry ingredients natin, ipag-mix muna natin yung all-purpose flour, yung baking soda, tsaka yung salt. So, hindi mo na siya i-mix dun sa sugar, butter. I-mix muna siya lahat. So, ayan. So, ito na yung change method. Ito na yung all-purpose flour. Ano siya? 1 and 1/2 cup. All-purpose flour, guys. Ano siya? 1 and 1/2 cup. And magmi-mix tayo ng baking soda ng 3/4. 3/4 na baking soda. So, ayan. Baking soda, tsaka yung all-purpose. Ay, nasi. All-purpose flour. All-purpose flour. Ang hirap, diba? Kaya di ako nag-bake. Hindi ko sumabigkas. So, ayan. So, sila muna yung imimix. Salt, guys. Ilang salt yan? Ano, guys? 1/2 teaspoon. So, 1/2 teaspoon ng salt. So, wala tayong panghalo, guys. Nakalimutan namin kumuha. So, ito na lang gagawin. So, yan. I-mix niya na yung tatlong ingredients, which is the ingredients. The all-purpose flour, the baking soda, and salt. So, yun muna ang i-mix. Separate siya dito, guys. So, hindi sila muna magkasama. Para mag-combine muna yung tatlong ingredients doon before natin siya isa. So, mas madali siyang i-mix kapag nahalo na muna siya doon. So, yan. All goods na yan. Lilipat na natin siya dito, guys. So, ayun. I-mix lang siya ng super mabilis lang. Super quick lang. Get? Konti-konti lang, guys. So, ayan, konti-konti lang ang ilalagay. Hindi pwedeng lahat sabay-sabay. So, para mas madali niyang ma-observe. Ay, na-house ka rin? So, para lang hindi siya, mabigla, guys. So, konti lang muna. Para hindi naman siya, guys, ma-mix siya ng buo, lahat. Yeah. So, para hindi magulat or parang. So, ayan guys, na-mix na namin yung first batch. Tapos, ito na yung pang second batch, which is hindi na siya ganun ka-dry. Kung nakikita ninyo. Diba? So, pag hindi na daw siya dry, mas okay na ikamay na lang yung pag-mix. Kasi mas mahirap na siyang gamitin doon sa mixture. So, ayan, mas madali na lang naman siya i-mix kapag ganyan. So, after natin siyang ma-mix lahat, guys, i-add na natin yung choco chips natin. Ayan, oh my god, the choco chips, the chocolate, guys. Ito siya. So, actually, malaki itong nabili namin. May mga maliliit nito. Okay din naman yon. And, yeah. Ay, wala. Hindi siya dark, no, guys? Yung parang nagawa namin. So, ayan, hindi siya ganun ka-dark yung nagawa namin, guys. Pero, hindi na namin siya dadagdagan, guys, kasi baka sobrang mapatamis. Yon. So, okay na yan. Kahit anong kulay naman siya, importante yung lasa. Dadagdag na tayo ng choco chips. So, yan. Choco chips na. Ang ilalagay. Pa rin natin, guys. Pag hindi tayo na-satisfy, dagdagan na lang natin. 1 cup yung lalagay ko muna. Sobrang konti lang naman ang binili namin. The 1 cup. Wow. Tapos haluin na lang, guys. Then, mag-aano na tayo. Mag-shape na tayo ng bilog. Yes, patapos na yung pag-mix natin. So, malapit na siyang i-bake. So, ayan, minimix na. Apakasarap tignan. Ang sarap ng chocolate kapag nalagay na siya dun sa mismong mga ingredients. So, ayan, after that, daw, it's magbibilog na tayo. Magbibilog. Parang dadagdagan ko siya ng konting chips, guys. Na choco chips. Parang,
Para Well, lang ano. ayan. Kung makikita nyo kasi dito, konti, dapat medyo mas maraming chocolate. Kaya yung iba sabi nila dapat damihan ng chocolate kasi mas masarap to kapag mas marami. Pero wag naman yung super, baka maging chocolate na lang siya. Yan, okay na to guys. So, gawin pa natin ng konti. Then, magbibilog na tayo. After natin siya mabilog guys, i-rest natin muna siya. I-chill mo muna natin siya ng mga 5 to 10 minutes siguro. Yeah. Then, after nun, i-bake na natin siya. Pero actually guys, may napanood ako, parang okay din daw siyang i-chill ng parang one day. Mas okay daw yung texture kapag ganun. Pero dahil nga nagmamadali tayo, dahil para matikman na natin siya, at gutom na rin naman tayo, dahil ngayon lang din naman ito na plano, i-chill lang natin siya ng ilang minuto. Pwede din naman yun guys, pero yun nga lang, sabi doon sa napanood ko, mas okay nga daw po kung mas matagal siyang na-rest. Huwag naman yung baka 1 week mo siyang ni-rest, ay makatulog yan. Kunin muna natin yung baking pan natin guys. So yan, baking pan, tapos wala tayong baking sheet, so baking pan na lang yung gagamitin natin. So magbibilog-bilog na kami. Tapos chill na, tapos i-bake na. So bibilugin na natin siya, no? So para na siyang nag-wet na siya, guys. Dahil sa hindi malamig yung aming yan. So kailangan guys, hindi siya wet. Ito, maliit lang para madami kami magawa. Then, ito yung baking pan namin. Ganyan lang yung parchment paper namin. Dahil yung available sa house namin. So, that's why. Ang laki ng mga namin, choco chips. Kasi ito lang yung available. Sure guys, super fan ng pagbibig. Kaya gusto ko siyang matutunan. Pero siya na lang yung magbibilog dahil siya lang naman yung malinis na kamay. Hindi na ako nakapag-ukas dahil sobrang nagsisira yung mga camera natin. That's why. Pero ayun, ibibilog na lang siya. After nyan, i-chill siya ng 10 to 15 minutes. And then, all goods na siya. Ibibake na siya. So, ano yung mas masaya? Nagbe-bake or gumagawa ng mga mga dishes? Depende naman sa hilig mo, guys. So, pero ikaw, anong mas hilig? Mahirap yung baking. Nahihirapan ako sa lahat. Pero, kakayanin guys. Hindi ko alam. Pero nakaka-enjoy naman gawin yung dalawa. Yes, actually guys, for me din yung baking yung pinakamahirap. Kasi hindi mo siya matitikman kung hanggat hindi siya luto. Unlike yung mga ulam or yung mga pasta, habang niluluto mo siya, you can taste. Pero kasi yung baking, kailangan mabake mo na siya before mo siya matikman. So, doon mo palang malalaman kung okay yung lasa or hindi. 'Di ba? Kaya tansya-tansya lang talaga. So, ayun guys, after nitong ma-circle, i-bake na namin siya. So, ayun. So, wait na lang muna natin siyang ma-bake and then all goods na. So, ayun guys, tapos na lahat. So, ngayon i-rest na to ng mga ilang minuto tapos i-bake na namin. So, hindi na namin napakita kung paano namin siya tikman pero kinain talaga namin siya. All goods naman pero may mga konting palpak lang kasi nga may mga kulang kami sa bahay na mga gamit. So, wala kaming strain net kaya may mga buo-buo pa. Pero all goods naman, masarap siya, hindi siya matamis. Kaya naman gayahin nyo to sa bahay, please lang. So, ayun. Thank you so for watching guys. Bye!